Eto na pala yung karugtong ng video kung saan nagpunta kami dito sa garden at tinulungan ko yung aking biyanan para ihanda itong lupa. Para tamnan ng mga gulay, mani at saka mais. Sinasamantala na naming bungkalin habang basa pa yung lupa. Umulan kasi kahapon. Sa wakas, nakarating din dito sa dulo. Nakatapos na rin ako ng isang ganyan. Basta isang ganyan. At magsisimula na naman ako dyan. Hay, grabe. Next, halukay na naman. Magandang araw, ngayon ay araw ng linggo at hindi muna kami pupunta doon sa may garden kung saan kami nagbubungkal ng lupa para tamnan. Nakatapos naman ako ng dalawang kama, yung dalawang flat ng lupa. Dahil pasukan na bukas, kaya aayusin ko naman na itong sapatos ng aking anak. Kasali siya ng summer class at nung nag-awardee sila, dapat complete uniform at yun nga, sinuot niya itong sapatos niya. Bago pa ito, kabibili ko lang last year, December. Kaya hindi muna ako bibili ngayon ng bago. Sinuot niya ito at nagre-reklamo siya na masakit daw. Kaya nang tignan ko, masakit nga talaga, lalo na kapag manipis yung supporter niya dito sa taas. Yung ganito, oh. Kaya kahit meron yun, at saka kaya kahit meron yung supporter niya, masakit daw. Masakit daw kapag tinatapakan niya doon sa loob. Tinanong ko kung kasya pa sa kanya, hindi pa umaabot dito sa may dulo yung mga daliri ng paa niya kung hindi pa tumatama. Sabi niya, hindi naman daw, ito lang. Pag tinatapak niya masakit, kaya gawan ko ng paraan. Kasi sayang. Matibay pa ito. Kaya ito, mga notebooks na gamit nila last year. Yung mga may sulat na. Kukuha ko dito ng isang page at saka ko ilalagay dito sa mga butas. Para at least matakpan itong mga butas na ito. So, ayan guys, balikan ko kayo mamaya. Ubos na pala. Isang plastic lang palang natira. Ayan. Ito ang disadvantage kapag dinideliver yung tubig. Kapag ganitong naubusan at wala pa yung delivery, ay nako, maghahanap talaga ng tubig. Tubig pa naman yung kailangan sa araw-araw. May gripo naman kami dyan, kaso nga, hindi naiinom kasi mabuhangin. Pwede naman kung ipapainit, gaya ng ginagawa ko ngayon, pinapakuluan ko. Nagpakulo na ako kasi siguradong mamayang hapon pa darating yung tubig. Yung delivery ng tubig, baka bukas pa nga eh. Kaya nagsalang na ako ng isang takuri ng tubig dyan at malapit na yung kumulo. Hinihintay ko lang. Binalatan ko na pala yung isang puso ng saging na hinarabis ko kahapon. Yun ang ulam namin ngayon. At eto na siya. Nagiling ko na rin. Ayan. Nilagyan ko ng asin. Ibabad ko muna ng asin para matanggal ba yung sugpot. Ang tawag namin nun, yung katas ng saging. Para mabawasan yung sugpot niya at hindi masugpot kapag inuulam. Basta yun, ito. Yung lasa ng konbak, kapag kinain mo yung saging na hindi pa hinog, yun. Para matanggal yun. Kasi mapait din kapag hindi hinugasan ng ganito. Asin, ibabad ko muna.
Lagyan ko lang ito ng tubig. Mamaya ulit guys, balikan ko kayo. Dahil hindi dumating yung taga-deliver ng tubig banda dito sa amin, kaya ang ending, ayan, buti na lamang at may ganito kami oh. Mabigat kaya yung 1 galon. Ito ang may hirap kapag malayo sa tindahan. Welcome na naman sa aking kusina. Nakabili na kami ng 1 galong tubig. Kaya ngayon naman ako ay magluluto ng yung yung puso ng saging. Ayan, natimplahan ko na siya ng harina, crispy fry, at saka kaunting asin. Ayan, mainit na yung kawali, kaya nilagay lang ako dito ng mantika. Umuusok na. Grabe yung usok. Yan, maingay na naman yung mga aso. Shoo! Gabing-gabi na eh. Hindi na magsiuwian sa kanilang mga bahay. Mga aso ng kapitbahay. Babae kasi yung aso namin. 1 kutsara lang ba? 1 kutsara na lang. Perfect. Tagari kayo. Medyo minamadali ko na yung pagluluto kasi may pupuntahan pa ako. May pupuntahan pa kami ng aking biyanan. Yung kapitbahay kasi namin is nag-goodbye earth na, nagpakasyon na. Kaya kailangan namin pumunta doon, nakakahiya naman. Kaya lapit-lapit lamang eh, hindi magawang pumunta. Diba? Ayan. Medyo minamatali ko na yung pagluluto. 6:00 na ngayon. Hanggang dito na lamang muna at maraming salamat at pagpapatuloy ko yung aking pagluluto kasi nga nagmamadali na ako kasi may pupuntahan nga kami.